wag na wag tayong gumamit ng term na investment. Okay lang ba 'yon? Kasi hindi naman tayo investment company, 'di ba? So never use the term investment. Ulitin ko ha, never use the term investment kasi hindi naman tayo investment company. Okay? Business tayo, 'di ba? Negosyo. Pag business, kumbaga pag business tayo, ibig sabihin kailangan natin ng effort kung gusto mong kumita. 'Di ba? Negosyo, hindi tayo investment company. Wala tong pinagkaiba sa mga traditional businesses, 'di ba? Ang traditional business may puhunan, 'di ba? Wala tayong pinagkaiba sa mga negosyo, 'di ba? Na may puhunan tapos kailangan mong i-work out para kumita ka. In short, kailangan mong kumilos, no? Kasi kung wala kang gagawin, wala kang kikitain. Okay? So, and refrain from using the word or the term money back program or money back. Okay? Wag natin gagamitin yung word na money back program or money back guarantee. Dapat ang term na ginagamit natin lagi is commission. Okay, paki-type nga po, commission. Ayan, example, 'di ba? Nasa brochure naman natin 'to. Example, give me 5 commission, 'di ba? Or just for you commission. Ang iba kasi sinasabi, 'di ba, money back guarantee. Wala naman tayong money back guarantee dito, 'di ba? Dapat commission. Okay? Ang commission kasi kailangan may gawin ka para makuha mo. Pag sinabi kasing money back guarantee, pwedeng bumalik ang pera mo kahit wala kang gagawin kasi guaranteed nga siya. Okay? Clear ba tayo doon? Okay, clear tayo doon ha. And also, sa mga presentation nyo pala, no, i-add nyo yung disclaimer na sinabi rin ni Press last time. Yung disclaimer, di ba, aware naman yung top mentors ninyo dyan, add nyo na lang to sa PowerPoint ninyo. Okay? Check nyo din yung brochure kasi kompleto naman doon. Kumbaga, yung all details, makikita niyo sa brochure. Mga terms na ginagamit, ganyan yung disclaimer, nakalagay din doon. So, makikita nyo lahat doon. So, kumbaga, basahin ninyong mabuti yung brochure natin. Okay? Example pa ng commission, yung wholesale package commission. Ayan, hindi direct referral yung nakalagay. Ang nakalagay doon, wholesale package commission. Kailangan yung mga term alam ninyo. Okay? So anyway, let's start na, no? Ito lagi ko naman request to. Anything na bumabagabag sa iyo right now, may problem ka, no? Set aside mo muna. Okay lang ba? Kinig ka muna dito tonight, to. Mga 2 hours and a half lang tayo kasama ni sharing mamaya. Okay, so ito ang topic ko for tonight is nakikita ba yung screen? Clear naman. Okay, clear din yung voice ko, no? Wait lang. Yan. So ito, our topic for tonight is why network marketing or why I am worldwide. 'Di ba? Focus ka muna dito tonight. Why? Kasi itong topic na to, ito yung nakapagpa-realize sa amin ng todo na network marketing ang sagot para maabot namin ang mga pangarap namin. Okay, ganun ka rin ba? 'Di ba? Nung naintindihan namin 'to, talagang ito na yung nakapagpa-realize sa amin na wala na kami ibang gagawin kundi mag-focus kami sa network marketing. Alam niyo nung narinig ko 'to 13 years ago, no? Nung narinig ko 'to 13 years ago, wala na akong kinareer kundi networking lang. No, never, kumbaga, 'di ba, nag-join ako, tapos naka-attend ako ng mga trainings. Nung ito, topic talaga 'to, hindi ko talaga pinapalagpas. No, never ko na naisip na mag-apply, no, ng job, magtrabaho, mag-work ganyan. Hindi ko na naisip na mag-open ng traditional business that time. Kumbaga hindi na talaga. Nag-focus na ako sa network marketing. Isa ito sa favorite topics ko when I was starting. Okay? Actually until now, paboritong-paborito ko to kasi very basic ito.
No? Very, very, very basic ito. Lahat ng top mentors ninyo, ito rin yung naintindihan nila. Kaya minsan, di ba, nagtataka kayo, bakit baliw na baliw sila sa I Am Worldwide? Di ba? Bakit ganun na lang kalalim yung foundation nila sa ginagawa nila? Dahil dito sa topic na to. Okay? Are you excited? Comment ka nga muna ng I am kung excited kang matuto tonight. Sige nga. Comment ka ng I am kung excited kang matuto tonight. Itong sasabihin ko sa inyo, realities lang ito ha. Wala masyadong mga motivational quotes. Realities ito mostly. Okay? So medyo masakit yung ibang maririnig ninyo, pero yun kasi yung totoo. Nung narinig ko rin yan, noong una hindi ko siya, kumbaga first time kong marinig yung topic na to, no? Doon ko na-realize na, oo nga no, tama nga no, parang ganun. So ang dami kong na-realize na ganun. Okay? So guys, let's start with a story. Ayan. So start tayo with a story, no? May dalawang fox, no, magkaibigan sila. So nag-uusap sila. Pinag-uusapan nila kung ano yung kakainin nila that day, no? Kung ano yung lunch nila that day. Maya-maya, habang naglalakad sila magkaibigan, sa kabilang kanto may nakita silang rabbit. Alam niyo yung rabbit? Ano bang Tagalog ng rabbit? Kuneho ba 'yon? Sobrang taba ng rabbit, 'di ba? Sobrang cute, 'di ba? Malaman. Ayan. Sabi nung isang fox, sabi niya, "Bro, nakikita mo ba yung nakikita ko?" Sabi nung friend niya, "Yes, bro, kitang-kita ko. Perfect ito for our lunch, no? Sobrang sarap niyan. Gutom na rin ako." So after a few seconds, hindi na nagdalawang isip yung magkaibigan. Hinabol nila yung rabbit. No, yung rabbit, yung naramdaman niya na may papalapit sa kanya, syempre, bigla siyang tumakbo, di ba? Sobrang bilis. So yung fox, hinabol nila yung rabbit, no? Takbo sila ng takbo, sobrang bilis. Umabutan ng 10 minutes, no? Hindi pa rin nila mahabol. Sobrang layo na ng narating nila. After 20 minutes, same, hindi pa rin nila mahabol. Grabe yung determination ng rabbit, no? Ayaw magpakain. Talagang sobrang bilis ng takbo niya. After 10 minutes, no? 30 minutes na silang nagtatakbuhan, maya-maya, alam nyo, sobrang pagod na yung magkaibigan, yung fox. Hindi na sila makahinga sa pagod. Sobrang exhausted na. Maya-maya naisip nila, mukhang hindi ko ito mahuhuli ah. Sobrang bilis, pagod na ako. Marami naman pwedeng ibang makain dyan. So alam nyo, ginawa ng magkaibigan, tumigil sila. Kasi hindi na sila makahinga eh, sobrang pagod na sila. Sabi nila marami naman daw silang mahanap na ibang pagkain dyan. So tumigil sila. In short, hindi nahuli ng magkaibigan yung rabbit. Naghanap na lang sila ng ibang pagkain. Guys, question. Ano kaya yung reason kung bakit hindi mahabol ng fox yung rabbit? Pareho naman silang mabilis tumakbo. Bakit kaya? Di ba? Any comments? Comments nga. Bakit kaya hindi mahabol yung rabbit? Sige nga. Bakit hindi mahabol? Sabi ni Lydia, buhay niya. Buhay ang nakataya. Diba? Rabbit runs for her life. Running for life. Mukhang nagbabasa ng to ah. Bakit mentor ah? Alam nyo? Diba? Sa mga bago dito, sa mga first time makarinig ng story na to, pareho silang tumatakbo ng may dahilan. Diba? Parehong tumatakbo ng may reason. Pero ang difference, the big difference, kung gaano kabigat yung dahilan. Kung gaano kalalim yung dahilan. Yung fox was running after his lunch. No? Kung ano yung pagkain niya. Kung ano yung kakainin niya that day. Yung lunch niya. Pero yung rabbit was running after his life. Buhay niya. No? Hindi lang pagkain, kundi buhay na ang pinag-uusapan. Guys, question. Sino ka sa dalawa? Ikaw ba yung fox or yung rabbit? Ikaw ba yung fox na kapag napagod na, umaayaw na o tumitigil na? Naghahanap na lang, pag napagod na, naghahanap na lang siya ng ibang opportunity to earn, di ba? Pag napagod na sa IM, bumabalik sa trabaho niya, sa job niya, na kung saan nag-resign siya. O ikaw ba yung rabbit na kahit pagod na, hindi pa rin tumitigil? No, kasi alam niya kapag tumigil siya, siya rin naman yung mag-grip nun eh. Di ba? Magugutom yung family niya, magugutom siya. Siya rin yung mag-grip eh. Tama? Second question. Guys, second question sa mga present po dito tonight. Bakit mo ginagawa si I Am Worldwide? Bakit ka ba nandito? Diba? Para saan?
Para ba may pangkain ka everyday? Para lang ba makasurvive ka araw-araw? Or para sa buhay mo? Or para sa buhay mo? Para sa buhay ng pamilya mo? Or ng mga mahal mo sa buhay? Nagtatrabaho ka ba? Are you working pangkain para ba sa pangkain ninyo araw-araw or para sa pangarap at buhay ng pinag-uusapan dito? Yun ang main difference, no? Alam nyo guys, yan ang difference ng mga members dito sa I Am Worldwide. Ang iba, pangkain lang araw-araw, yun nasa isip nila. Pangkain everyday yung dahilan nila. Para may pangbayad ng bills, 'di ba? Kuryente, yung rent nila. Ang iba naman para lang may extra income sila, ang iba naman may pangdagdag, no? Yung iba para makasurvive lang everyday. Yun yung iba. Yung pangalawang klase naman na member dito, ang iba naman, 'di ba? Buhay na ang pinag-uusapan. In short, mas malalim. So ikaw, ano yung sa'yo? Kailangan alam mo yan. Okay? Are you living just to survive? Anong nasa isip mo? Lunch lang ba or life? Kailangan aware ka dyan. Kailangan malinaw sa'yo yan. Okay? Alam nyo, ako personally, nung nagna-network ako 13 years ago, matagal-tagal na, no? Yung iba dito, 13 years old pa lang. Nung nagna-network ako 13 years ago, alam nyo, hindi lang pangkain, pang araw-araw yung nasa isip ko. Hindi lang para may pangbayad ako ng bills, kundi pamilya, magulang, yung mga magulang ko, ayoko maghirap. Ang hirap kaya maging mahirap, di ba? Sobrang hirap maging mahirap. Wala kang choice eh. Pag mahirap ka, wala kang choice. Kung ano yung nasa harap mo, kung ano yung i-offer sa'yo, kailangan mong tanggapin na lang. Kasi wala ka eh. Tama? Eh, ayoko ng ganun. Kaya ang naging dahilan ko when I was starting my family. Yung mga magulang ko. In short, buhay. In short, pamilya. Hindi lang pangkain araw-araw. Not just to survive. Alam nyo, ganun din yung mga top mentors ninyo. Nung ginawa nila ang IM, hindi lang pangkain, pang araw-araw ang nasa isip nila, hindi lang para makasurvive. Hindi ganun, mas malalim. Kaya no wonder, ganyan sila kasipag. No wonder kung bakit ganyan naging resulta nila. Are you learning? Nakakasunod naman po, no? Kailangan clear sa'yo yan, ha? Ano ba yung dahilan mo? Ba't ka nasa I Am Worldwide? Lunch lang ba or life? Dapat clear sa'yo yan. Kasi pag hindi clear sa'yo yan, wala kang makukuha dito. Okay? Next na tayo. Ito naman, galing ito sa Social Security System Survey. Out of 111 million plus na population natin dito sa Pilipinas, ito ang percentage natin. 45% are dependent on relatives. Ano ibig sabihin yan? What does it mean? Ito yung mga umaasa lang ng bigay ng mga magulang or kamag-anak nila. Familiar ba kayo sa ganito? May kakilala ba kayong ganito? O especially sa mga OFW po dito. Di ba may mga kamag-anak tayo sa Philippines na nag-aantay lang ng mga padala ninyo? Na-experience nyo ba yun? Di ba ikaw hirap na hirap ka sa ibang bansa, di ba? Nagtatrabaho ka, minsan 3 pa yung work mo, yung job mo, di ba? Tapos, kumbaga umaasa lang sila ng padala mo. Ito yung mga hindi nagtatrabaho. Nag-aantay lang sila ng padala mo buwan-buwan, di ba? Minsan weekly pa. Pag ubos na, tatawag yan sa'yo or mag-chat yan sa'yo na, Mama, Papa, ubos na yung budget namin. Padala ka na dito. Dito sila belong. Dependent on relatives. Umaasa na lang sila ng ayuda. Okay? Next. Ito naman, 30% are dependent on charities. Mas konti naman ito ng 15% o mas konti, no? Dependent on charities. Sila yung mga umaasa ng mga donations, yung mga lagi nakaabang sa mga charities. I'm not sure kung na-experience ito, pero nung kasagsagan ng pandemic natin, no, sa Facebook page ko, sa Facebook ko, no, sa accounts ko, ang dami nagpi-PM asking for help, 'di ba? Asking for donations, ganyan. Dito sila belong. 'Di ba? Ang iba nga hindi na totoo eh. Kumbaga gumagamit sila ng ibang mga photos ng iba tapos manghihingi sila ng mga tulong at nakakalungkot 'yon, no? So 30% are dependent on charities. Next. Ito naman, 23% are still working. Ito naman yung mga until now nag-work pa din. Kahit matatanda na, nagtatrabaho pa din. 'Di ba? Kasi ayaw nilang umasa sa iba or sa mga anak nila. May kakilala ba kayong ganito? Ang iba nga seniors na, 'di ba? Pero nagtatrabaho pa din.
Diba? Mas konti naman yung mga ganito. Kahit papano, they are independent. Ayaw nilang umasa sa iba. Gusto nila nagtatrabaho pa rin sila. But sadly, most of them walang napundar or naipon. Kasi sakto lang naman talaga or kulang yung salaries. Diba? So, pag may mga matatanda nga na nakikita ko, nagtatrabaho pa din, ang nasa isip ko lagi, dapat nga nag-e-enjoy na lang sila eh. Diba? Dapat hindi na sila nagtatrabaho. Tama? Next and lastly, 2% are financially independent. Ito naman, sobrang konti lang ng mga to. 2% lang, oh. Biruin mo. Sila yung walang mga problem financially. Diba? May time freedom, may financial freedom sila. Sila yung mga nakapag-donate no, sa mga charities, sa mga foundations, and can help a lot of people. Guys, question. Saan ka dyan sa apat na yan? Dependent on relatives? Sa 30% ka ba na dependent on charity? Sa 23% ka ba na still working kahit matanda na? Or nasa 2% ka ba na financially independent ka? O, ikaw lang makakapagsabi niya, nasaan ka dyan? Di ba? O saan mo gustong mapunta dyan? I believe guys, pag nasa IM ka, no doubt, no, dun ka papunta sa 2%. But then again, ang IM Worldwide, tandaan nyo lagi ito, negosyo ito. Tool lang ito. No? Gusto natin mapasama sa 2%, right? But remember, we have to pay the price. Okay? Bago tayo mapunta dyan, di ba, may mga kailangan kang gawin. Siyempre, ang importante, nandito na tayo sa IM Worldwide. No? Nasa IM na tayo. Kaya lahat posible. Basta, you will do your part. Okay po ba yon? So ang goal natin, mapunta tayo dun sa 2%. No? Ang importante, may tool na tayo, nandito na tayo sa IM, so gagawin lang natin yung part natin. So ang goal natin, 2%. Next, yan, classification of countries na tayo. We have 3 kinds. No? We have 3 classifications. First, underdeveloped. Poverty is rampant. Anong ibig sabihin ng underdeveloped na country? Poverty is rampant. White-collar workers are very few. Small fish versus small fish. Anong ibig sabihin yan? Ito yung mga mahihirap na bansa. No? Hindi pa sila developed. Konti lang ang mga dito, mga workers kasi wala naman silang papasukang trabaho. Okay? Ang labanan dito, small fish versus small fish. Maliliit na negosyo. Maliliit na businesses lang. And usually, pag small, di ba, pag maliit, hindi naman kailangan ng maraming empleyado. Tama? Usually, owners din or yung mga may-ari lang din yung mga nagbabantay pag maliit yung negosyo. Wala kang makikitang buildings dito sa ganitong klaseng bansa. Are you learning? Nakakasunod naman? Nakakasunod po ba? Before I continue? Ayan. So, clear tayo sa underdeveloped ha. Next. Next naman, wait lang. Next country, developing. Ano naman to? The nation is still making progress. Next, it requires a huge amount of capital and small fish versus big fish. Anong ibig sabihin yan? Ito naman, ang developing countries, ito naman, hindi naman sila sobrang hirap na bansa tulad nung sa underdeveloped. No? May mga workers na din dito. Kasi halo-halo na to. Mix na siya. May small fish na, may big fish na. May mga buildings na rin dito. Why? Kasi developing na siya. Okay, so may mga big businesses, tapos may mga small din. So halo-halo yan makikita mo. Okay? Third, developed country. Ano naman to? Ito naman yung middle class workers na, tapos big fish versus big fish na. Ito naman, maraming workers na dito kasi marami ng kumpanya na kailangan na ng mga workers. Okay? Big fish na ang labanan dito. Big companies na. Puro buildings na ang makikita mo dito. Wala ka nang makikitang maliliit na tindahan dito. Kaya kumbaga, hindi ka makakapag-open ng small business dito kasi nga developed na sila. Wala kang laban, no? Example na bansa, Canada, ano pa, US, etc. Try mo mag-open ng karinderya dyan, di ba? Malabo kasi nga developed na sila. Guys, question, saan tayo belong dito? Sige nga, kung nakikinig, saan tayo belong? Saan tayo belong na country dyan? Underdeveloped, developing, or developed? Number 2, tama, di ba? Developing tayo. Small fish versus big fish.
'Di ba? Ang mahirap diyan, mahirap makipagsabayan ng negosyo pag wala kang mahirap na kapital. 'Di ba? Dito sa bansa natin, kakainin ka ng malaking kumpanya. Tama? Ang maganda sa IM Worldwide, hindi mo kailangan maging big fish agad para kitain mo yung kinikita nila. Agree? Kaya we are very blessed, no? Kahit small lang yung capital natin, malaki naman yung pwede mong kitain. Kahit maliit lang yung puhunan natin, di ba? Ang dami nga dito, nag-start lang ng copper, di ba? 5, 6. Ngayon, kumikita na ng malaki. Yung iba nag-start ng gold, yung iba kumikita na ng malaki. Tama? Hindi mo kailangan ng malaking kapital para makapag-negosyo ka. Marami dito students, di ba? Iba naman employees, yung iba OFW, ang iba wala talagang pera, di ba? Pero nanghiram lang sila. Ngayon, kumikita na. Kaya kahit sino ka pa, no, any background, basta willing ka, pwede ka dito. Yun yung maganda sa ginagawa natin. Okay? Next. Years in school. Ano naman to? Ilang years tayo nag-aral? Preschool, ilan? 3 to 4 years. Tapos, K-12, ilang years yan? 12 years. College naman, 4 to 7 years. Ang total niyan, 19 to 22 years. It is 1/3 of our life. Guys, I'm not against school kasi nag-aral din tayo, 'di ba? And part of our foundation is galing sa school. Tama? Dito tayo natutong magbasa, dito tayo natutong magsulat, mag-add, 'di ba? Mag-subtract, etc. Now, ito lang, lahat ng sinasabi ko sa inyo, galing lang din to sa mga nabasa ko na libro. Okay? 19 to 22 years tayo nag-aral. Sa totoo lang, lahat ng pinag-aralan natin sa school, siguro 10 to 20% lang yung nagagamit natin ngayon araw-araw. Tama ba? Sino nag-upgrade doon? 10 to 20% lang yung nagagamit natin every day. 'Di ba? Kumbaga, okay ang school, pero marami kasing subjects na hindi naman natin kailangan. Kumbaga, nasasayang lang yung panahon. Tama? Alam niyo, nung narinig ko yan, nung nabasa ko yan, sabi ko sa sarili ko, oo nga, no? Diba? Minsan hindi nga pinag-aralan sa school kung paano kumita ng pera, kung paano maabot ang pangarap po. Pinag-usapan ba natin yun? Diba? Hindi. Never yun pinag-usapan. No? So maraming subjects na hindi kailangan. O, example, ano bang ginagawa natin? Example, pupunta ka sa groceries. Diba? Kailangan mo bang mag-algebra doon? Diba? Mag-geometry? Diba? Hindi naman. Kumbaga, basic lang ang kailangan natin. Doon ko na-realize, alam nyo, doon sa binabasa kong libro na yun, doon ko na-realize, ang school, designed yan para magtrabaho tayo. To have a job. Alam niyo ba yun? Ang school, designed yan para magtrabaho tayo. To have a job. Kasi ang school, to tell you honestly, designed yan for us to be an employee. To have a job. Para maging empleyado. Alam nyo, hindi nyo pa nababasa itong libro na to, Rich Dad, Poor Dad. Try nyong bumili sa bookstore. No? Marami kayong matututunan. Rich Dad, Poor Dad. Alam nyo, masakit marinig to Masakit to marinig, pero ito kasi totoo. Ang school, factory siya ng, sino nag-agree? Ang school, factory siya ng employees. Tama? Mostly. Yung mga kakilala natin na successful naman, it's because of their family yon. Meaning, tinuturuan na sila ng mga magulang nila habang bata pa. Usually, business owners yan, di ba? Habang bata pa, tinuturuan na nila yung mga anak nila mag-handle ng business nila. Tama? Masakit siyang marinig, pero kailangan natin tong marinig. Ako nga, sabi ko nga sa sarili ko, pag may mga anak na ako, ang gagawin ko, customized subjects lang eh. No? Yung mga hindi kailangan, remove na. Yung mga magagamit lang ipapaturo ko. Example, English. No? Siyempre, kailangan din yan. Basic, no? Maganda yung marunong din siya mag-English. Communication, ayan. People skills, importante yun. Diba? Paano makihalubilo? Paano mag-handle ng tao? Ano pa ba? Math. Kailangan din ng math, no? Basic, yung magagamit sa business and life. Ano pang pwede natin idagdag doon? Personality puzzle, idagdag na natin. Add na natin yung DISC, no? Mag-hire lang tayo ng teacher para may specific subjects lang siya na ituturo para walang masayang na panahon, no? So, alam nyo ba, next time, na-visualize nga namin to, no? Gusto namin magkaroon ng school. Diba? Yung ituturo doon about life, about dreams, about personality development, no? Yun yung ituturo.
'Di ba? Yun yung ISO natin, 'di ba? ISO, kumbaga, I am School of Wisdom. ISO ang tawag natin doon, 'di ba? Tapos ang tawag sa mga students, Agents of Hope. 'Di ba? ISO, I am School of Wisdom. Ang tawag sa mga estudyante, Agents of Hope. 'Di ba? Kakaiba na 'yon. So anyway, next. Are you learning, guys? May natututunan ba? Okay? So ito, warning daw, sabi niya, reality check. We finished school to secure a job but didn't learn about financial literacy and to attain real security. Financial literacy is the root of our financial struggle. Most people are professionally literate but financially illiterate. In short, sa school, tinuturuan tayo magkaroon ng degree, di ba? But never tinuro about financial literacy. Diba, maraming graduates, no? Maraming matatalino, but in the end, naghihirap pa din. Tama? Alam niyo, sobrang dami kong kilala, wala silang work ngayon. Ang dami kong kilala, wala silang work ngayon. After nila tapusin yung school nila, di ba? Walang work, walang source of income. Kumbaga, bakit ganon, di ba? Nag-aaral tayo ng 22 years, 20 years, 23 years. Tapos after natin matapos yung school, wala tayong makuwang trabaho. So, anong sense? May mali, di ba? Kumbaga na mindset kasi tayo ng mga bata tayo na finish your school, get a job to secure your future. Tama? Maling-mali yun. Di ba? Sabi nila, finish your school to get a job to secure your future. Yun yung na mindset sa atin. Kaya ang dami naghihirap ngayon. Ang tinuturo sa atin, job security, which is, alam naman natin na hindi siya yung solusyon. Kaya we are very blessed na nasa IM Worldwide tayo, di ba? Kasi yun yung tinuturo dito. Agree? Next, computation tayo. Retirement age. Ano ba ang retirement age natin dito sa Philippines? Di ba 65 years old? Tapos nag-aral tayo sa school ng ilang years? 22 years, no? 1/3 of our life. Tapos magtatrabaho tayo for working for others. Magtatrabaho ka for 43 years. It is your 2/3. It is 2/3 of our life. Retire ka ng 65, 'di ba? Mahina na. Hindi mo na ma-enjoy ang buhay. Average lifespan ng isang tao 75 to 80, umabot tayo ng 80, 85, 'di ba? Super blessed na tayo noon. Pero average lifespan is 75. 10 to 15 years na lang yung buhay na maiiwan sa atin. Tapos hindi pa tayo okay financially. 'Di ba? Buong buhay natin, 'di ba? Na-spend natin sa job natin, sabi nila security, pero in the end, naghihirap pa rin tayo hanggang sa mawala na tayo sa mundo. Gusto ba natin 'yon? Gusto ba natin 'yun, guys? 'Di ba? Kawawa naman yung mga tao na ganyan. Hindi kasi sila aware, no? Hindi sila aware sa nangyayari sa kanila. Akala nila yun yung tama kasi yun yung nasabi sa kanila ng mga bata sila. Kasi hindi naman ito tinuturo sa school eh. Are you learning? Alam nyo, ako personally, every time na naiisip ko, 13 years ago, na na-invite ako sa network marketing, sobrang blessed yung pakiramdam ko. Super blessed yung pakiramdam ko. Kasi sobrang daming tao, 'di ba? Bakit ako na-invite sa networking, 'di ba? Nang hindi ko pa kakilala, sa internet ko lang na-meet. Out of nowhere, 'di ba? Tapos nakasama ko sila Press, sila GM, sila Mentor Peach, sila Mentor Jonathan, sila Mentor Sol, sila Mentor May, Marlon, ayan, sila Mentor Argan, sila Patsy, etc. Positive people, yung mga nakasama ko, same mission, same vision, 'di ba? Ikaw ba, nafe-feel mo yun minsan? Feeling mo, alam mo, nafe-feel mo, naiisip mo ba yun minsan na buti na lang na-invite ako sa IM, no? Kasi kung hindi, ano kayang ginagawa ko ngayon? Di ba? Imagine kung hindi ka na-invite sa IM, ano kayang ginagawa mo ngayon? Kaya naisip ko yan madalas. Kung hindi ako na-invite sa network marketing, no? Kung hindi ako na-invite sa ganitong klaseng business, baka nasa Isabela pa rin ako, nagbabantay ako ng tindahan, di ba? Nasa harap ko, calculator. Di ba? Nasa probinsya pa rin siguro ako. Gusto ko nga rin nun maging vet, no? Gusto ko maging doctor nun, vet.
Pero 'di ba, may mga plano kasi si Lord, no, na kumbaga may mga plano tayo, may mga gusto tayong mangyari sa buhay natin, pero si Lord kasi may minsan may iba siyang plano para sa na never, example, never mo naisip na na magjo-join or gagawin mo ang networking. Dati negative ka, 'di ba? Nandidiri ka dati sa networking. Pero ngayon, baliw na baliw ka na sa IM Worldwide. 'Di ba? Hindi nga natin alam kung ano ang MLM dati. Mahiyain nga tayo, 'di ba? Tapos ayaw nga natin makihalubilo sa mga tao dati, introvert tayo. Pero dito tayo dinala sa required ang speaking, 'di ba? Naisip mo ba 'yon? Oh. Kaya ang goal natin, guys, no, ang goal natin everyday, mag-invite, mag-share. Okay? Para mangyari din sa kanila, yun ang nangyayari sa atin. Are you learning? Next. People work their lives for somebody and end up saving nothing when retirement period comes. Ulitin ko. People work all their lives for somebody and end up saving nothing when retirement period comes. Sad but truth, no? Ang mga tao, wala silang ibang ginawa kundi mag-work for their boss. Diba? Hanggang sa tumagal na, tumanda na sila, wala pa rin nasisave hanggang sa mag-retire na walang nangyayari sa kanila. Tama? O, sabi ni Robert Kiyosaki, the main reason people struggle financially is because they have spent years in school but learned nothing about money. The result is that people learn to work for money but never learn to have money work for them. O yan yung sinabi ko kanina. Ang school designed yan for us to have a job, to work for money. Next, ito. If we start working at the age of 21, guys, computation tayo ha. If we start working at the age of 21 years old and start saving at least 10,000 a month. For example, 10,000 a month times 12 months, in 1 year yan. So makapag-save ka ng 120,000 a year o 22 years old ka na nun. Times 10 years, may 1.2 million ka na nun. No? 31 years old ka na. Dagdag pa tayo ng 10 years, 1.2 million savings. That's, ano ka na, 41 years old ka na that time. Add pa tayo ng isa pa, another 1.2 million savings, 10 years yon. So magiging 51 years old ka na. So ilang years tayo nag-work para makapag-save tayo ng 3.6 million? Sige nga, pa-type nga po. Ilang years tayo nag-work para sa 3.6 million? 30 years. Kung may nasasave ka 10,000 a month, ito 10,000 savings na pinag-uusapan dito. Tanggal na yung mga gastos mo. 'Di ba? Ito 10,000 per month na. Paano pa yung iba na nawalang naiiwan buwan-buwan? Tama? Yan yung nangyayari sa labas. Na ang iba, hindi tayo aware. Kasi hindi nga ito tinuturo sa school. Tama? O dito sa IM, ang iba, 'di ba, 1 year kumikita na ng 1 million. Ang iba 3 million. Yung iba 20 million. Iba ngayon, si Mentor Me, 50 million mahigit na. 4 years pa lang. Biruin mo, 4 years pa lang, kumita na ng 50 million. Guys, take note ha. Take note. Wala pang incentive dyan. Wala pa yung mga incentive niya dyan. Yung travel worth niya, yung mga diamonds niya, di ba? Yung car incentive. Wala pa yung mga incentive dyan. Malinis na income ni Mentor Me yung 50 million sa loob ng 4 na taon. Iba dito, iba. Nakakasunod po before I proceed? Next. Ito. Ang buhay daw parang ganito. Familiar, guys? Running wheel ng hamster, no? 'Di ba may laruan sila na ganyan, yung tumatakbo sila? Na-compare dyan yung buhay daw natin, no? Yung mga empleyado ng employees. Nag-work tayo every day, takbo dito, takbo doon, akala natin may napupuntahan tayo, pero wala pala. Stuck tayo sa isang place. Hanggang sa mapapagod na lang tayo, di ba? We'll just realize na wala palang nangyayari sa atin. Walang progress. Then we will wonder why. Di ba? Tatanungin mo yung sarili mo, ano nangyari? What happened? Di ba? Next. Guys, what is material wealth? Ano to? Ano nga ba ang material wealth?
Material wealth, it is the status of our income that supports our way of living even if we do not work. It is the number of days we can survive without working. Kung ilang araw ka daw mabubuhay kapag tumigil ka magtrabaho. Example, nagkasakit tayo, di ba? No, example lang, nawalan ka ng trabaho or nagkasakit, di ba? Hindi mo kaya mag-work. Ilang araw kang mabubuhay, ilang buwan. O, yun pala ang sukatan ng wealth. O, tingnan mo example computation. Example, may 200,000 ka na bank savings. Tapos, ang monthly expenses mo, 50,000. 200,000 divided by 50,000 expenses monthly, ilan yan? 4 months or 120 days kang mabubuhay. Ibig sabihin, your material wealth is 4 months or 120 days. O, yun pala ang sukatan ng wealth. Hindi pala ang savings natin sa bank or any assets, no? Kasi for example, may 1 million ka na savings sa bangko. Pero ang gastos mo, 500,000 per month. O, ilang buwan kang mabubuhay? Sige nga, 1 million savings ka. Pero ang gastos mo, 500,000 a month. Ilang months kang mabubuhay? Sige nga, sabi ni Mentor Kinix, 2 months. Tama. May 10 million ka sa bangko. Pero ang gastos mo, 1 million per month. Ilang months kang mabubuhay? 10 months. So, yun yung material wealth. After 10 months, mahirap ka na ulit. Tama? O ngayon, guys, check natin. How much ang material wealth natin? Compute mo nga ngayon. Sige nga. Compute mo nga. Ilang months ang material wealth mo? Sabi ni Dulce, 0. Grabe naman, 0 talaga. Sabi ni Marilyn, 0. Sabi ni Marlito, 2. No, sabi ni Elmar, 1 day. Ang iba 3 months, ang iba 6 months, ang iba 1 year, ang iba wala pa daw 1 day. O marami nagko-comment 0. Ibig sabihin walang material wealth, 'di ba? Diyan natin ma-realize na kailangan talaga natin ng sipag or magsipag, and we are really blessed dahil na yung sipag mo dito sa iWorldwide hindi masasayang. 'Di ba? Nasa right opportunity ka, nasa right environment ka. May natututunan ba? Next ko na. Economic trend. Paano naman to? Anong ibig sabihin naman ito? Guys, agricultural age. Para aware kayo. Anong panahon na ba ngayon? No? Nasaang age na ba tayo? Yung unang panahon, agricultural age. Those who have the land own the wealth. Ibig sabihin, tingnan nyo guys, ito yung mga lolo at lola natin, yung mga panahon nila. Pansinin ninyo, yung mga lolo at lola natin, sila yung may mga lupain. 'Di ba? Tapos pinapamana sa mama at papa natin. Tama ba? O sino nang napamana dito ng lupain ni lolo at lola? Yun yung panahon nila. Yun yung labanan before. Pag mas marami kang lupain, mas mayaman ka. Agricultural age yun. Next ko, industrial age. Ano naman to? Those who have the machinery own the wealth. Ito naman, industrial age to ng mga magulang natin, ng mga parents natin. 'Di ba kaya in demand doon ng mga employees? 'Di ba kapag loyal ka sa company mo, aalagaan ka nila. Yan yung industrial age. Alam niyo may kilala nga ako, 30 years na nagtatrabaho sa kumpanya nila, no? May company car siya, complete yung benefits niya. Pero one day gusto niya na mag-resign, no? Pero yung boss niya ay siyang palisin. So inofferan siya ng higher salary, ganyan. So inofferan siya. Pero decided na talaga yung tao. Alam niyo after niya mag-resign, pumunta siya ng ibang bansa para mag-caregiver. So realities yan. Panahon nila yon, no? Na mindset kasi sila noon na kailangan natin ng job security. Okay yon noon. Guys, ulitin ko yung job security, okay yon noon. Pakitype nga po, noon. Sige po, pakitype nga po, noon. Ayan. Job security, okay pa siya noon. Pero guys, hindi na siya applicable ngayon. Lalo na sa panahon natin ngayon, sobrang dami ng trabaho ang nawala, 'di ba? Alam niyo 'yan. Ang mahirap kasi, 'di ba, nabago na ang panahon, pero ang advices sa atin ng mga matatanda are still the same. Outdated na. It's not applicable anymore. Are you learning? Diba yung mga advices nila, okay siya noon, pero hindi na siya applicable ngayon. It's not applicable anymore.
Alam nyo guys, may kilala ako. May tindahan sila, no? May tindahan sila. Hindi siya nag-adapt, no? Wala siyang page, wala sa internet. Ngayon, kinain na siya nung nag-adapt na ano niya, ka-compete niya, no? Competitor niya. Same with advices. Kung ina-apply natin yung applicable dati sa panahon ngayon, hindi na siya applicable ngayon. Kakainin tayo ng buhay. Tama? Next, information age na tayo. Those who have the right ideas, information, and network own the wealth. Ito na yung ngayon. Information age na tayo ngayon, di ba? O, paramihan na ng kaalaman ngayon. Advantage mo pag mas marami kang alam sa internet. And you have big network or connections. Pansinin niyo sa mga vlogger, di ba? Big yung network, mas maraming subscriber, mas malaking kinikita, mas malaking reach. Parang ganun. Dito sa atin, mas malaking network mo, mas malaking kikitain mo. Ganun na yun ngayon. Mas techie ka, di ba? Mas marunong ka pag nag-aaralan mong maging, kumbaga, talagang binibigyan oras mo mag-adapt sa technology ngayon. Mas kikita ka, di ba? Internet. Pansinin niyo yung mga bata ngayon, ayaw na magtrabaho. Lahat home-based na. 'Di ba? Tapos freelance pa. Sa bahay na lang. Tapos may internet lang. Kikita na sila. Yun na yun. Tapos panahon na ng network marketing ngayon. Kasi naalala ko nung mga 2008 pa, negative pa ang mga tao sa networking. Ngayon, iba na. Positive na talaga. Hindi na tanungan kumbaga hindi na tanungan kung ano, totoo ba yan? Hindi na eh. Ang tanungan na, anong package mo? Magkano ba yan? 'Di ba? Kumbaga, kung anong industry tayo ngayon, kung nasaang industry tayo ngayon, 'di ba? Kahit pandemic, boom siya. Tama? Kaya blessed talaga tayo kasi kung ano yung ginagawa natin ngayon, no? I am worldwide, boom siya, tapos yung products pa natin, boom din siya. Information age na tayo ngayon. Internet na lang din ang kailangan mo. Wala na tayo sa agricultural age and industrial age. Kaya yung mga advices dyan before, hindi na siya applicable talaga ngayon. Kailangan ang mga ituturo natin sa mga anak natin, yung applicable ngayon. Are you learning? Next, cash flow quadrant. I'm sure yung iba dito, aware na dito, no? So explain ko na lang ulit. Ano bang ibig sabihin nito? Cash flow quadrant. Sabi dito, meron daw 4 types ng tao sa society. Isa-isayin natin. E. Letter E. Ano ba ibig sabihin? Sa left 2 na tayo. E for employees. You have a job. May trabaho ka. Example, call center agent, nurse, teacher, ganyan. No? So, S naman for self-employed or small business. Ito naman, you own a job. Pag mamay-ari mo yung trabaho mo. Example, doctor, lawyer, engineers, di ba? Tapos small businesses like sari-sari store, food cart business, or direct selling, benta-benta. Small business yon. So sa left quadrant yan. They don't have a job, no? But they own it. He is the job. Pag may-ari niya yung trabaho niya. Ito yung mga tao na ayaw nila ng may boss, no? They are their own boss. Gusto nila may freedom sila. No? Gusto nila ng independence. They want independence. Example, tulad ng sinabi ko kanina, doctor, lawyer, ganyan, wala silang mga boss. Sarili nila yung boss nila. Small business, yan, sari-sari store, food cart, or benta-benta. Yung dalawang yan, yung both E and S, question. Guys, may tanong ako. If ever man magkaroon ng emergency, example, magkasakit, di ba? Hindi natin masabi. Pag hindi sila nag-work, question, may income ba sila or wala? Sige nga, yung side na yan, yung mga binanggit ko kanina, may income ba sila or wala? Dami nag-type, wala. In short, meaning, no work, no pay. Correct? Example, doctor ako, nagkasakit ako, may pasyente ako, no? Tapos nagkasakit ako, pwede ko bang ipasa yung pagiging doctor ko sa iba? Siyempre, hindi. Meaning, dito rin nagfo-fall yung tinatawag na singleness. Ibig sabihin, singleness, no? From the root word single. Kumbaga sila lang ang pwedeng gumawa ng trabaho nila. Hindi pwedeng ipasa sa iba. Okay? No work, no pay. Are you learning? Ngayon, move naman tayo sa right side. B for big business owners. B for big business. Ito naman, you own a system. No, example, fast food, ganyan, yung Jollibee, McDonald's, ganyan, house for rent. So, big business yon. Ito,
dito natin pwede i-apply yung tinatawag na duplication. No, guys, ito sa side na to, pwede natin i-apply yung word na term na duplication, which is ito yung mga ginagawa ng mga mayayaman or rich people. Ito naman, law of leverage, familiar? Law of leverage. Guys, ito naman, ito yung main secret, no? Ito yung main secret ng mga successful businessman. Alam nyo, open secret ito. Ibig sabihin, ito yung sikreto nila. Bakit sila kumikita ng malaki, no? Pero this is open for all once na nalaman mo. From the root word lever, napapadali ang isang bagay. Nag-hire sila ng tao to do the job for them. They are hiring people to do the job for them. Alam nyo, may kilala ko, true story, 'di ba? Nag-work siya, tapos 'di ba, nag-ipon, no? 'Di ba yun naman ang goal ng mga OFW, magtatrabaho ka, tapos mag-ipon ka, then pag-uwi mo ng Philippines, mag-open ka ng small business, no? Alam nyo, may kilala ko, nag-open ng botika sa probinsya nila. After niya mag-open, 'di ba? So inasikaso niya, nag-operate siya, bumalik na siya sa ibang bansa ulit para magtrabaho ulit kasi nga naubos na yung money niya, invest na niya sa botika. 2 years after, no, nagtrabaho siya, di ba? 2 years after, bumalik siya sa probinsya nila. Pagbalik niya, alam niyo yung botika niya? Alam niyo yung inopen niyang botika? Tinabihan na ng mercury. Tinabihan na ng mercury. Alam niyo yung nangyari sa botika niya? Oh, naging butiki na. Diba? Nalugi na. Yung botika niya na maliit, tinabihan ng mercury, nalugi. Yung pinaghirapan niya ng ilang taon, no, wala na. O, babalik na naman siya sa ibang bansa. Di ba? Kaya sobrang hirap makipagsabayan ng traditional businesses kasi kakainin ka lang ng malalaking kumpanya. Tama? Alam niyo, from Ilagan, Isabela ako, may mga maliliit na tindahan doon dati. Nung doon pa ako, okay pa naman sila before, kumikita. Alam niyo na nag-open yung mga mall? Nako, washed out. Nalugi. For example, tingnan mo na lang to. May favorite karinderya ka na kinakainan. Favorite mo yung spaghetti nila, halimbawa lang. Tapos nag-open ng Jollibee sa tabi. Question, saan ka bibili? Sige nga, sa Jollibee or sa karinderya? Same price. Oh, saan ka bibili? Sa karinderya or sa Jollibee? Siyempre sa Jollibee na. Doon ka na sa kilala. Eh, same price nga, di ba? Ganun na kasimple. Small fish versus big fish yun. Are you learning? Next, lastly, I for investors. Ito naman, money works for you. Money works for you. LOI, living on interest. Ito yung naghahanap ka lang ng mga paglalagyan ng money nila to grow. LOI, living on interest. Dito sa right side na to, no? Sa right side, yung big business owners at investors, kahit magkasakit sila, kahit magbakasyon sila, pwede ba silang kumita? Kahit magkasakit, magbakasyon, kikita pa rin ba sila? Yes. Kasi money na ang nagtatrabaho para sa kanila. Money works for them na. Correct? Gusto niyo good news? Sige nga, pa-comment ka ng IM. Good news. Pa-comment ka ng IM kung gusto mo ng good news. O ang good news, kung nasa left side ka man ngayon, di ba? Okay yan. Stepping stone mo yan. Di ba? Stepping stone. Example, empleyado ka ngayon, self-employed ka, okay yan. Stepping stone mo yan. Ang tandaan mo, pwedeng-pwede kang makamove sa right through IM Worldwide. Okay? Guys, remember, tandaan nyo to. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Narinig nyo na yun? Ulitin ko. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Ang goal mo, makahanap ka ng opportunity na kahit tulog ka, kahit nananaginip ka, no? Kahit tulog ka, kahit magkasakit ka, kahit magbakasyon ka, you are still earning. Kailangan may mahanap ka na ganun. Kasi kung hindi, forever ka mag-work. At hindi natin gusto yun, di ba? Ang maganda, nandito ka na sa IM Worldwide, i-work out mo na lang. Okay? Next. Ito, house and lot. Siyempre, sino ba naman ayaw ng house and lot? Di ba? Ito yung mga goal natin, di ba? Mga dream board natin to, nasa dream board natin. 25, example, yung bahay ni Mentor May, worth 25 million. Di ba?
Yung mga kotse nila, syempre pangarap din natin yan. Kung magkakaroon ka, tatanggi ka pa ba? Syempre hindi. Ferrari, example, 15 worth isa niyan. 15 million worth ang isa niyan. Travel with your family, with your kids, di ba? Example, 10 million ang worth. O, saving, syempre gusto natin yan. Worth 50 million, example na lang. Ang total niyan, 100 million. So, ang question, paano natin yan makukuha? Di ba? Paano? Ang question, possible ba yan sa trabaho natin ngayon, sa job natin? Diba? How about multiple jobs? Diba? Di ba uso yan sa ibang bansa, maraming trabaho? Nasabi ko na to kanina, di ba? Reality speaking, ang job, designed yan for us to work forever. Kaya nga siya tinatawag na hanap buhay. O narinig nyo na to? Hanap buhay. Diba? Kaya siya tinawag na hanap buhay kasi humahanap lang tayo ng pangbuhay araw-araw. Hindi siya hanap yaman. Diba? Hanap buhay. Paano? Paano ka magkakaroon yan? Ako personally, nung hindi ko pa alam ang networking, yung amount na yan, di ba? Yung bahay na ganyan, expensive cars, di ba? Travel around the world, savings, lahat naman yan gusto natin eh. Di ba? Pero hindi lang natin alam kung paano natin makukuha. Tama? O, gusto natin lahat yan. Hindi nga lang natin alam kung paano makukuha. Next, what is MLM? Ano ba talaga itong pinasukan natin? Ano ba ang network marketing? Ano ba ang multi-level marketing? Ano ba itong IM worldwide nito? Diba? Bakit sobrang daming buhay ang nababago nito? Bakit yung mga top mentors ninyo baliw na baliw dito? Diba? Bakit si Mentor May, sila Mentor Kat, sila Mentor Peach, may mga kanya-kanyang properties na. But yung iba naka-Ferrari na, diba? Yung iba may bahay na. Yung iba naka-savings na, si Mentor Ikay may bahay na. Diba? Bakit? Diba? Kailangan aware ka kung ano yung sinalihan mo para ma-maximize mo yung benefits nito. Diba? Example, may nagtanong sa'yo, ano ba yung IM Worldwide? Pag sinabing scam, diba? Para alam mo yung sasagot. Pag sinabing, uy, ang IM Worldwide, scam yan ah. O hindi mo alam kung ano ang network marketing, maniniwala ka na lang sa kanila. Kailangan aware ka. Awareness dapat. Okay? Itong book pala, itong nasa right, book yan, sinulat yan ni Donald Trump and ni Robert Kiyosaki. Both billionaires yan. Best-selling authors yan sila. Business tycoons, no? Title niyan is Why We Recommend Network Marketing. Billionaires na yan sa ibang bansa. Pero recommended nila ang network marketing. That means ang IM Worldwide, hindi lang ito small business. Big time business ito. Okay? Kasi hindi naman nila i-recommend ito kung hindi ito okay. Are you learning? Next. Ayan, network marketing. Ano ba to? It is a business model where the distributors are compensated in both selling the products and business opportunity. Business ito na pwede kang kumita sa pagbenta ng products at sa compensation plan. Kinds of system, guys, para aware tayong lahat. Ano-ano ba yung mga klase ng business sa labas? Number 1, conventional or traditional. Example, groceries, computer shops, salon, 'di ba? Ayan. Ano pa ba? Karinderya, coffee shops, etc. Small investment yung kailangan mo diyan, 'di ba? Small din yung income mo. Not sure kung kikita ka kasi nga, kumbaga may small risk siya kasi may investment ka diyan, syempre. Tapos hindi ka sure kung babalik siya. Next, second, franchising. Ito naman, bibili ka ng sistema. Example, fast food, convenience store, milk house. Example, Jollibee, di ba? 7-Eleven, nagpapa-franchise sila. So may system na sila, bibilhin mo na lang. Ito, malaking kapital ang kailangan dito. Ito, not sure ka sa income, kung mababawi mo siya, pwedeng malaki yung kikitain mo, pwedeng maliit. Yung risk mo, mataas kasi malaki yung investment. Next, third, network marketing or IM worldwide. Ito naman, small investment yung meron tayo, tapos malaki yung potential income mo. Depende sa trabaho mo. Diba? Well, wala siyang risk. Why? Kasi pag nag-join ka, diba may package na siya. May kapalit na agad. Para ka lang nag-shopping. Tama? May kapalit na siya in short. Kumbaga, pag naglabas ka ng pera dito, may makukuha kang products, di ba? Bawing-bawi ka na doon. So, wala kang talo. It's up to you kung gusto mo pang makuha yung benefits ng compensation plan. So, ganun kaganda yung sinalihan mo. Next. Ito naman, distribution channel. Marami pa rin nagtatanong, bakit sobrang laki ng kitaan sa IM Worldwide? Bakit kaya, di ba? So, kailangan aware ka dito kasi minsan may magtatanong sa'yo, bakit ang laki ng kinikita nyo dyan? So, ito yung sagot. So, example, sa conventional business, sa labas, or sa traditional business,
ganito sa kanila. Example, pag-usapan natin Yossi, di ba? Sigarilyo. Pag sa from factory, marami pang dadaanan yan. So from factory, wholesalers, dadaan sa middleman, dadaan sa retailers, and then bago dadating sa consumers or sa customers. So from 1 peso, kaya pagdating sa customers or sa consumers, 5 pesos na. Tama? Sa network marketing, ganito. Example, from factory, diretso na sa distributors. Tapos, magbebenta na sa yung mga consumers ninyo. Kaya example, di ba? Pwede ka rin ma-leverage yan, marami kang downlines, etc. Tapos, example, from factory, 1 peso siya, kaya pagbenta mo, diretso na, di ba? Pagbenta mo, diretso na sa consumers mo, 5 pesos na siya. Kaya yung income ng yung profit ng wholesalers and middleman and retailers na 30 to 60% matatanggal na siya. Kaya napupunta sa atin. Kasi nga, kaya malaki yung kita. Wala nang dinadaan ng wholesalers, wala nang middleman, wala nang retailers. Are you learning? Kumbaga, from factory, diretso na sa distributors, diretso sa pag pinagbebentahan ninyo. Kaya malaki yung kita ninyo kasi nga, tinatanggal na yung mga nasa gitna. O kaya wag tayong magtaka kung bakit malaking kinikita sa IM. Ito yung sikreto, di ba? Sa traditional business kasi, ito pa, traditional businesses, di ba? Sa mga conventional. Ang way of marketing nila, TV, di ba? Radio, billboards, di ba? Ano pa ba? Newspaper, celebrities, millions of investments, yung kailangan dyan. Sobrang laki, hindi yung biro. Sa traditional networking, walang ganyan. Ang gamit natin ay word of mouth, which is the most effective way to market. 'Di ba? Yun yung kumbaga recommended ng friends mo. Pero maganda ito, maganda sa kumpanya natin, 'di ba? Ang maganda sa company natin, sa IM Worldwide, kinombine natin. Yung ginagawa ng traditional businesses, ginawa na rin natin, 'di ba? Kumbaga, kahit hindi naman natin kailangan, ginawa na niya. Why? Para mas madali yung marketing mo. Kaya ang maganda sa IM Worldwide, yung way of marketing ng traditional, in-apply na niya dito. Kaya pansinin ninyo, 'di ba? Mas madali na ngayon mag-market ng sobra compared dati. Are you learning? Ayan, 30 to 60% eliminated na siya. Napupunta na sa inyo lahat yan. Next. Katatapos ko lang na intro. So ito, medyo mabilis na to. So ito, ano ba yung mga 8 reasons why we need this? Ba't kailangan natin to? No? May 8 dahilan pala. So number 1, you are the boss. O, personal freedom. Ano ibig sabihin yan? Personal freedom. What does it mean? Wala kang boss dito. Diba? You are your own boss. Pag sa employment, pag employee ka, may boss ka. Bawal, diba? Bawal pag hindi ka susunod sa boss mo. Syempre, mapapagalitan ka. Kaya nga nag-work doon para sundin siya. Diba? Pwede ba to? Example, Carmela, gawin mo tong accounting today, Pwede mo bang isagot sa boss mo? Boss, mamaya na. May ginagawa pa ako eh. Boss, mamaya na. May lakad pa ako eh. Hindi. Pag ginawa mo yun, fired ka. Syempre, maya-maya, wala ka ng trabaho. Tama? Dito wala kang boss. You are your own boss. Yung mentors mo, hindi yan boss. Pero andyan sila to guide you, to mentor you, to teach you, to support you. Kailangan mo sila. Okay? Pero ito, kadalasan, instead na maging advantage itong you are the boss, nagiging disadvantage siya. Why? Kasi wala kang boss dito. Kaya ang nangyayari, okay lang kahit tamad-tamad ka. Diba? Okay lang kahit hindi mo gawin si IM Worldwide kasi wala naman magagalit sa'yo. Tama? Guys, ito you are your own boss. Advantage to dapat. I-maximize natin itong personal freedom na to kasi pag ginamit mo to as your own advantage, sobrang ganda ng mangyayari sa'yo. 'Di ba? O next, sa family gatherings naman, graduation ng anak mo, etc. Pag may job ka, hindi ka makapunta kasi may trabaho ka eh. Nung Christmas ka, naalala ko, nag-Starbucks kami, nakita ko yung mga barista doon. Ang dami nila. 'Di ba? Sabi ko sa sarili ko, sisipag ng mga to Pero mo, Christmas New Year, December 25, January 1, nagtatrabaho sila. Ganun kasi pag may trabaho ka, wala ka talagang freedom. Kasi pag hindi ka pumasok, wala kang salary. Kaya papasok ka talaga. Tama? Next, income is not fixed. Sa job, fixed monthly, di ba? Sa job, fixed ang salary mo. Kahit gaano ka kasipag, fixed yan. Kaya nga iba, kahit walang ginagawa, sumisweldo. Kahit mas masipag yung kasama mo sa trabaho mo, di ba? Yung isa natutulog lang, yung isa nag-ML sa work niya, same kayo ng sweldo. Fixed siya. Di ba? Kaya sa kanila, minsan may nagsisilip pa ng work kasi nga, fixed yung salary. Bakit ako? Mas masipag naman ako dyan, but same kami ng sweldo, etc.
Dito, walang ganon. Hindi tayo fixed, no? Unlimited yung income. Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas ng sobra, depende yun sa trabaho mo. Mas masipag ka, mas mabait ka, mas malaki ang income mo. In short, your effort equals your income. Basta gawin mo lang na maayos si I Am Worldwide ng tama, magsipag ka, sumunod ka sa mentors mo, maging mabait ka, disiplina sa sarili. Believe me, yung 3 million per week, no? 3 million linggo-linggo na binary alone natin, maabot mo rin yun balang araw. You are your own boss. Okay? Unlimited income. Okay, dalawang klase ng income para aware kayo. Active income received from performing a service. Example, salaries, tips, commissions. Kailangan mag-work ka muna para bayaran ka. Pag nag-stop ka, stop din yung income mo. You need to be active for you to earn. Next, residual income. Check niyo yung photos ha. Tingin kayo sa baba, pataas. So yung una, no, ang effort mo dyan, 100% pa. Income mo maliit. Minsan, 0 pa. Kasi nagtatanim ka pa lang. Tapos kapag ginagawa mo siya ng maayos at tama yung business, habang tumatagal ka, lumalaki na yung income mo, nagiging 25% na. Then yung effort mo, 75% na lang. Yung 25% effort, may downlines ka na kasi dyan, etc. Pataas siya ng pataas. Dadating yung panahon, wala ka ng effort or konti na lang yung effort mo, pero yung income mo, sobrang laki na. Okay? An income that continues even after the work is done. It is making money while you are sleeping. Residual income. Example niyan, I Am Worldwide. Next. In the beginning, you have the privilege of working lots of hours for little pay. In the end, you have the joy of working little hours for lots of pay. Clear naman, no? Sa una, marami ka pang oras dyan. No? Sa una, dito sa ginagawa natin, marami ka pang oras talaga. Ikaw pa gagawa lahat yan. Magtutok, minsan mag-share pa, magpapadala, magpipay, etc. Minsan maliit pa yung income mo or wala pa. Pero in the end, pag ginawa mo to ng tama, konti na lang yung oras na spend mo, pero sobrang laki na ng kikitain mo. Tulad na nangyayari sa mga top mentors ninyo. Sila Mentor May, di ba? Ano niyan, 500,000 per week na yan. Sila Mentor Peach, minsan nag 800 per week na din, di ba? Pero yung effort, di ba? Kumbaga naitanim na kasi nila dati. Residual income ang tawag doon. Next, number 2, power of leverage. Ito yung isang reason kung bakit kailangan natin to. Why? Kasi may power of leverage dito sa I Am Worldwide. Guys, ito, may tanong ako sa inyo. You have 2 options to earn. No? Sa mga first time itong makita, you have 2 options to earn. First option, first, 250,000, kikita ka for 30 days of work. Nagtatrabaho ka ng 30 days or isang buwan, tapos kikita ka ng 250,000. Or 0.01 centavo for a day, which doubles up each consecutive day until it reach the 30th. So 0.01 centavo lang. Tapos dumodoble siya araw-araw for 30 days. Alam niyo yung computation niyan? Ito, day 1, nag-start ka na ng 0.01. Tapos nagdodoble siya every day. After 30 days, alam niyo kung magkano siya? 5.3 million yung pang 30th day. Pero kung ito-total mo yan ng 30 days, ang total income mo na nag-start ka lang sa 0.01 centavo, ang total na income mo is 10,700,000 plus. Imagine, di ba? Yun yung tinatawag na principle of multiplier. Sa IM, ganyan din. Sa una, maliit lang. Di ba? Ikaw pa lahat gagawa. Talk, closing, mentoring, training, di ba? Padala sa DHL, sa LBC, etc. Minsan, ibang downlines mo nasa ibang bansa pa. So, kailangan mo mag-adjust ng oras para sa kanila, di ba? So, sa lahat yan, ikaw pa talagang gagawa pag nagsisimula ka. We've been there. Yung mga mentors ninyo, ganyan din. Normal yan. Wag na wag ka magko-complain. Pag bago ka, normal yan. Okay? Pero pag nagtanim ka ng tama, magugulat ka na lang, lumalaki na yung income mo. Diba? Kaya never compare your income sa ibang mentors. Check their income. Yes, para ma-motivate ka lalo, diba? Pero lagi mong isipin, yung kaya ganun yung income nila kasi nagtanim na sila before. That's the power of leverage. You build yourself, no? Build yourself mo. You build people, and then people build people build the business.
Ulitin ko, build yourself, you build people, and then people build the business. Kaya wag kang wag na wag kang ma-feel lost. Kasi kung ano yung gagawin mo sa IM, kung kumbaga, wag kang ma-feel lost, no? Minsan kino-compare mo yung sarili mo, focus ka lang sa sarili mo, focus on developing yourself. Then build people, ang business mo automatic lalago yan. Okay? Next, sabi ni John Rockefeller, I would rather earn 1% of a 100 people's efforts than 100% of my own efforts. No? Power of leverage. Yun yung ma-apply mo dito sa iWorldwide. Yung na-apply ng mga mayaman sa labas, sila Henry C., diba? Sa SM nila, kaya mo rin gawin dito. Next, ito example, na hours of work, diba? 8 hours of work, 50 pesos per rate per hour. Income mo per day, 400 pesos. So pag may 12 hours ka, 600 per day. So etc. So mas maraming oras na trabaho, mas malaki syempre income mo. Pero syempre, pag tayo mismo, singleness tayo, hindi ka naman pwedeng makapag-work kasi we have only 24 hours a day. Kaya ang goal nga, power of leverage. Yun yung pwede mangyari dito sa IF kasi pag habang dumadami yung downlines mo, 'di ba? Pwede mong i-apply yan. Next number, ito pala, power of leverage. Scenario 1, example natin guys, yung mga malalaking negosyante sa labas. Example, businessman with 30,000 employees. 30,000 employees, no? Kumbaga, ni-leverage yung sarili niya sa 30,000 na tao. 30,000 na tao times 8 days of work. Ilang oras siya per day, yung may-ari, yung negosyante, 240,000 hours per day siya. Dahil doon sa ni-leverage niya yung sarili niya. So, 240 hours per day times 10 pesos na lang per hour. Kaya sila kumikita ng 2.4 million a day. Kaya malaking kinikita nila kasi leverage sila. Are you learning? Scenario 2 naman sa mga malalaking franchise businesses. Example, Jollibee, McDo, ganyan. So, example, may 100 branches ka, di ba? 5% royalty fee. 1 million example na lang, 1 million ang kinikita ng isang branch. May 5% royalty fee ka. In short, may 50,000 royalty fee ka per branch. O kung may 100 branches ka, 50,000 times 100 branches, that's 5 million per month. Ang income mo nang hindi ka naman present doon sa negosyo na yun. Are you learning? Yun yung power of leverage. Yan yung pwedeng mangyari dito sa iWorldwide. Sa una, ikaw talaga muna. 100% of your time, ikaw muna. Pag ginagawa mo ng tama, no, eventually, magkaka-downlines ka na, ma-duplicate ka na, no? So ngayon, dadating yung time, konti na lang ginagawa mo, pero yung income mo, palaki na ng palaki. Yun yung power of leverage. Duplication is the name of the game. Okay? So ang goal mo, mag-duplicate. Ang goal mo, mag-duplicate, magparami ka. Yun yung goal. Number 3, saves time and money. Example, 50,000 a month ang kinikita mo. Times 12 months or 1 year, that's 180,000 a year. Okay? Times 40 years, ang pwede mong kitain, 7.2 million. Okay? Ulitin ko, pag nag-work ka sa labas, example, may salary ka, 15,000, di ba? In 1 year, that's 180,000. In 40 years, that's 7.2 million. Sa iWorldwide, example, worst case, 200,000 na lang ang kinikita mo. Yung iba dito, may 500,000 na. Worst case na lang, 200,000 na lang ang kinikita mo buwan-buwan. In 1 year, that's 2.4 million. In 3 years, that's 7.2 million pesos. Ilang years ang na-save mo? O yung isa, 40 years, kumita ng 7.2. Yung isa, sa IM, 3 years, 7.2. Ilan na na-save mo? 37 years. Sa IM, pag sineryoso mo to, sa totoo lang, sobrang daming oras and money yung masasave mo. Question, bakit ka ba nagtatrabaho? Di ba? Para sa family mo? Di ba? Para sa mga anak mo? Para sa future nila? Tama ba? Para makasama natin sila? Para makapag-travel tayo around the world, etc. Correct? Yan guys, sobrang daming taon yan, di ba? Sobrang daming oras yung masasave natin dyan. Tama? Sa simula, sa totoo lang, mawawalan ka pa ng, sa simula, mawawalan ka pa ng oras sa loved ones mo, sa family mo, sa anak mo, sa parents mo. Nung time na nagde-network kami nila Preston, ganun din. Kahit tanungin niyo yung mga magulang ko, bihira ko sila makasama dati. Di ba? Bihira nila akong makita. Para akong, ano ba tawag doon? Yung nag-rent lang.
Kasi offline kami dati, so lagi nasa labas. Yung mga top mentors ninyo, ganun din. Sila May, sila Peach, sila Mentor Jonathan, sila Kath, ganun din. Pero ngayon, di ba, kasama na nila araw-araw yung mga magulang at anak nila. Tama? Alam nyo nga, super blessed kayo eh. Kasi ngayong panahon natin, nasa bahay na lang kayo, pwede natin gawin yung ginagawa natin, di ba? Kasama mo na yung pamilya mo. Pero dati, nung panahon namin, talagang hindi. Offline talaga kami dati. O, ito. Reality tayo. Sa totoo lang, pag totoong humahataw ka ha, sa totoo lang, pag totoong humahataw ka, mawawalan ka muna. Pakitype nga po muna. Muna. Patype nga po muna. Pag totoong humahataw ka, mawawalan ka muna talaga ng oras sa kanila. Muna. For the meantime, hindi naman forever. Muna. Kasi yan ang goal natin, di ba? Yung 37 years na matitipid mo. Yung 37 years na matitipid mo, yan naman yung kasama mo na sila sa oras na gusto mo. Sa oras na ikaw yung magdidikta. Sa oras na choice mo. Hindi dahil wala kang choice. Kumbaga, hawak mo na yung oras mo. May control ka na. Wala ka ng problem financially. Ngayon kasi, pwede mo silang makasama. Di ba? Yung mga hindi pa to maintindihan, pwede mo naman silang makasama. Pero, guys, problemado ka pa rin financially. Tama? O, sa mga hindi pa nakakaintindi dito sa mga delay gratification na yan, pwede mo naman silang makasama, wala namang pumipigil sa'yo. Pero, problemado ka pa rin financially. Ang goal natin, no, ang gusto natin mangyari, while you are with them, habang kasama mo sila, habang pumapasyal kayo, habang nanonood kayo ng TV, habang pinapakain mo yung mga anak mo, wala kang iniisip. Wala kang problem financially. Gusto mo ba yun? Diba? Mas masarap yun. Ngayon, kasama mo nga sila, pero problemado ka naman financially. Ang hirap nun. Mas okay na may time, titiis-tiis ka muna, diba? Tiis muna ng mga few years na hindi mo sila kasama kasi hataw ka muna, itotodo mo muna to. Makasama mo naman sila, yun nga lang, hindi nga lang all the time. Alam mo yun? Tiis ka muna. Bigyan mo lang ng straight, no? Straight 5 years. Straight talaga. Kailangan mong magets yun. Focus ka muna sa ginagawa mo. Tiis muna. Di mo siya makasama ng ilang oras, ilang araw. Tiis muna. Ang masisave mo, 37 years. So, yan yung kapalit. 37 years na araw-araw mong kasama na hindi ka problemado financially. Are you learning? Next, number 4. Copy business. Be humble. Copy the process, not just the results. Be careful who you copy. Network marketing versus traditional business. Anong ibig sabihin nito? Ang maganda sa iWorldwide, kopya-kopya lang. Di ba sa school, bawal kang kumopya? Kasi pag kumopya ka, pag nahuli ka, ibabagsak ka. Tinuruan tayo sa school maging independent. Walang teamwork. Tama? Na magsarili ka. Ganun sa school, di ba? Walang teamwork. Pero sa totoong buhay, hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng nagsasarili ka. Hindi pwedeng kailangan magaling kang kumopya. Kailangan kasi ng teamwork sa totoong buhay. Hindi ka mabubuhay mag-isa. Sa IM, pag magaling kang kumopya, magiging top earner ka. Alam mo ba yun? Pag magaling kang kumopya, magiging top earner ka. Alam niyo, pinakamagaling na kumopya na kilala ko? Alam niyo kung sino? Mentor Marlon. Diyan ba si Mentor Marlon? Pinakamagaling kumopya. Alam niyo, naalala ko, naglakos ako na polo shirt, no? Nakita niya. Up, ay ka. Magkano yan? Ganda yan ah. Kinabukasan, meron na siya. Sobrang galing kumopya. No wonder kaya ganyan yung resulta niya. Diba? Pag meron siyang nakilala na magaling, no? Daming pay-in. So, kukopihin niya kung ano yung ginagawa. Hindi siya nahihiyang magtanong. Kahit sino ka pa, ipipm ka niyan. Tatanungin ka niyan. Naalala ko, nung mga bago pa kami, no? Ang kulit. Naglalakad kami nila May sa Green Hills. Magugulat na lang kami. Nasa likod na namin. No? Copy business. Copy means, 'di ba? Kung paano magtrabaho yung mentors mo. Yung sistema na ginagawa nila, kopyahin mo lang. Kung paano yung mentoring, yung training, kopya-kopya lang.
Huwag ka nang gumawa ng sarili mo. Trial and error ka pa. Yung system ng mentors ninyo, proven and tested na yun. Diba? Nagamit na nila yun way back 2008 pa. Nagdadagdag na lang ng mga bago, diba? Pero yung basic as is yun, yung trainings. Yung mga new strategies, yun, apply natin. Pero yung basic, yung system na ginagawa nila, kopya-kopya lang. Apply mo lang. Kung ano yung ginagawa nila mentor me, nila mentor Peach, kopya-kopya lang. Mahirap yung masyado tayong matalino sa ginagawa natin. Alam nyo, mahirap yung... Okay maging matalino ka, no? Okay yun. Smart ka, okay yun. Pero mahirap yung sobrang talino ka na. Na halimbawa, masyado ka nang nag-a-analyze. Halimbawa, may sistema. In-apply mo. 1 month, 2 months, 3 months, tingin mo walang nangyayari, bagawa ka na naman ng bago. Tapos, apply na naman. Guys, so ito, bagong sistema, apply na naman kayo. 3 months, wala kang nakikitang resulta, masyado ka kasi nagmamadali. Ibahin na naman, masyado ka nang matalino. Hindi siya applicable. Basic. Kung ano yung ginawa ng mentors, kokopyahin mo lang. Be humble. Huwag ka rin syempreng matakot or mahiyang mag-ask ng help or any questions sa mentors mo. Minsan kasi akala natin, alam na natin lahat, di ba? Hindi na natin kailangan yung mentor natin. Akala natin sobrang galing na natin, na kaya na natin mag-isa, but in reality, hindi talaga. Marami pa tayong hindi alam, di ba? Kasi akala natin, when we ask, akala natin nakakababa siya, di ba? Akala natin nakaka-downgrade, pero hindi. Doon tayo matututo when we ask questions and when we consult. Minsan pag hindi kasi tayo nagtatanong, alam nyo, pag hindi tayo nagtatanong, leads to our downfall. Diba? Minsan nag-lead din siya. Pansinin niyo, may mga downlines ba kayo na consistently asking questions or nagko-consult? May mga downlines ba kayong ganon? Or mahilig mag-consult bago gawin ng isang bagay? Alam nyo, tingin ko mas maraming resulta yung tao na yan kesa sa downlines ninyo na hindi nagtatanong talaga. Yung may sariling diskarte. Do you agree? Hindi pwedeng independent ka lang. Hindi pwedeng independent ka lang. Kailangan, alam nyo, tama, independently dependent ka dapat. Ulitin ko, hindi pwedeng independent ka lang. Kailangan, independently dependent ka dapat. Meaning, independent ka, kaya mo mag-isa, di ba? Hindi pwedeng umaasa ka all the time. Kasi hindi naman tayo mga bata dito, di ba, para sabihan ka palagi. Pero, dependent ka pa rin sa mentors mo or sa mga nauna sa'yo. You still consult whenever you need to. Independently dependent. Be independently dependent. Stay humble. Copy the process, not just the results. Yung mga top mentors ninyo, sila Mentor May, Mentor Peach, Arian, Marlon, Kath, yung mga kumikita ng mga malalaki, di ba? May mga resulta na din. I believe kung ano yung present nila, yun yung, di ba? Yun din yung gusto natin eh. Naniniwala ako doon, tama? But take note, copy the process, meaning kung ano yung ginawa nila. Bago nila narating yung narating nila, yun yung kopyahin natin. Be careful who you copy. Careful ka din kung sino yung kinokopya mo. Kasi marami sa labas, akala natin successful, magagaling magsalita, di ba? May mga nakikita tayo sa online, ang gagaling magsalita. Ang galing talaga magsalita. Pero check mo yung resulta niya. Be careful who you copy. Check mo kung sino yung fina-follow mo. Check mo kung baga ano yung bunga nila. Kung ano yung mga nangyayari sa kanila. Kasi kung sino yung fina-follow mo, yun yung mangyayari sa'yo. Di ba? Kaya kung kukopya ka lang din, kung ako sa inyo, alam nyo kung ako member ng IM, hindi na ako titingin sa iba. Dito na sa IM, di ba? Yung mga top mentors ko na lang. Kasi sila kilala ko personally. Alam ko kung ano yung ginagawa nila. Alam kong legit, di ba? Kumbaga alam kong organic, ganyan. Sila yung kukopyahin ko. Next. Network marketing versus traditional business. Ang maganda sa IM, di ba? Pag magaling kang kumopya, yayaman ka. Tama? Pag nag-share ka ng ideas mo, pag nagtuturo ka ng mga alam mo, yayaman ka. Sa traditional business kasi ganito. Example, may recipe ako ng napakasarap na spaghetti. Ayan, sobrang sarap. Nagtayo ako ng business. Pumatok siya. Sobrang lakas. Tapos may taong lumapit sa akin. Tinanong yung recipe ko. Guys, isi-share ko ba? Diba? May traditional business ako. May kainan ako na spaghetti. O yan. share ko ba? Siyempre hindi. Kasi pwede niyang kopyahin eh. O, pag nagtayo yun ng business, mahati na yung market ko. Tama? Ganun sa traditional business. Normal yun. Sikreto nila yun. Walang sharean doon. Baliktad sa IM. Sobrang iba sa IM. Opposite na opposite dito sa IM.
Dito, pag nag-share ka at nagturo ka at magaling kang kumopya, yayaman ka. Next slide ko lang. Familiar, SM, 7-Eleven, PAL, lahat yan, big companies yan, malalaki yan, di ba? May proven system na yan, successful yan, right? Anong ginawa ni Gokong Wei? Gumawa siya ng sarili niya, kinopya niya, Robinsons, nagtayo siya ng Ministop, nagtayo siya ng Cebu Pacific. Hindi siya nag-isip ng new concept, no? Hindi na siya nag-invento ng bago. Ginaya na lang niya yung existing, yung successful na. Ganun din sa IM. Pag alam mong proven na yung sistema, di ba, marami na naging successful, kopyahin mo lang din. Are you learning? Number 5, equal opportunity. No age limit, no requirements, no discrimination, all walks of life. Nakakasunod ba, guys? Wait lang. Number 5, equal opportunity. Ang maganda sa IM, no age limit. Matanda, bata, pwede. May 12 years old nga dito, 'di ba? May 15, 'di ba? May seniors din, very active. Pangalawa, no requirements. Pag gusto mo gawin ng IM, no requirements, 'di ba? Like sa mga nag-a-apply ng trabaho or ng job, ang requirements lang dito, may pangarap ka, 'di ba? Masipag ka, mabait ka. Tama? No discrimination and all walks of life. Any background, babae, lalaki, graduate ka, undergrad ka, walang work, OFW ka, professional ka, businessman ka, kahit sino ka pa. Pwede ka dito. Nung nag-start po ako sa MLM, estudyante ako that time. Si Mentor May, fresh grad. Mentor Peach, fresh grad. Mentor Marlon, high school graduate, etc. All walks of life, you are welcome here. Diba? Sa mga hindi pa po part ng IM dito, and if you're watching, welcome ka dito. Okay, next. Example, pakita ko lang yung mga ano natin, members natin, no? Truck driver si Ismael. Example lang kinita niya, 3 months, kumita siya ng almost 300,000. Ngayon, Ruby Elite Executive na rin siya. 'Di ba? Ngayon may kotse na rin siya. Truck driver. Imagine mo, syempre sa pagiging truck driver, hindi naman siya magkakaroon ng sasakyan. Alam naman natin 'yan, 'di ba? Hindi ka rin kikita ng 300,000, 100,000 dito, posible yan. Equal opportunity yan. Next, estudyante. May mga estudyante dito. Example, si Carmela. Kumita na siya ng 1 million, di ba? Estudyante pa lang yan. Next, Sapphire Elite Executive na siya. Ngayon, may kotse na rin siya. Pag ikaw estudyante ka, syempre, hindi naman possible talaga yan kasi nga estudyante ka pa lang, nag-aaral ka pa lang eh. So, wala ka pang way to earn. Correct? Next, registered nurse from Kuwait. Si Mentor Dadel naman to. Sample income niya, I think 2 months to. Almost, 653,000, almost 700,000. Diba? Ngayon, Diamond Elite Executive na siya. Tapos, imagine mo, 4 na taon, may 3 na siyang kotse. Tama? May Dodge Charger, may Jaguar, may Mustang. So, nurse yan. Diba? Kung nurse ka, pwede ka rin dito. Equal opportunity yan. So, nakahit na rin siya ng IM Home Program. Next, architect naman. Ito naman from Dubai, si Mentor Paquito, yung owner ng IBC Dubai natin. 'Di ba? Architect siya. Professional, 'di ba? Kumita na siya ng 2 million. Emerald Elite Executive na rin siya. So ito, architect siya sa Dubai, ginagawa niya Emerald. Alam ko, hindi na niya kinontinue yung yung pagiging architect niya sa Dubai. If I'm not mistaken, full-time na si Paquito dito sa Emerald White. Okay? Next, sales agent from Singapore. Ito naman si Mentor Sam. Kasama ni yung wife niya, si Rachel Palomo. Di ba? Kumita na sila ng 2 million. Tapos, Emerald Elite Executive na rin sila. Tapos, ngayon, may kotse na rin sila. Okay? So, kahit anong background mo, OFW ka, pwede ka dito. Next, dentist. May mga dentist ba dito? Si Mentor Prim. For example, kumita na siya ng 1 million. 'Di ba? Ngayon, Ruby Elite Executive na rin siya. Tama? Ngayon, si Mentor Mitch naman, freelance model. Kung model ka, pwede din. May kilala kang model, pwede din. 5 million circle na siya. 'Di ba? Diamond Elite Executive na rin siya. Ngayon, may mga kotse na rin siya. So, kahit anong background mo, pwede ka dito. Next, time freedom. Number 6. Malapit na tayo. Number 6, time freedom.
So, ito, nakita niyo yung pictures, di ba? Kasama nila yung mga magulang nila. Nasa ibang bansa kami niyan. Ito si Mentor May, Mentor Arian, Mentor Michael, kasama yung family niya, Mentor Marlon, Mentor Mitch, kasama yung anak nila, Mentor Krisha, kasama yung mama niya, Mentor Peach, kasama rin yung mama niya. Diba? Ang maganda sa IM, ito yung isa sa promises niya sa atin. Alam mo yun? Ito yung isa sa promises niya sa atin. Time freedom. Totoong time freedom. Yung wala kang ibang iniisip kundi ang family mo lang. Diba? Aalis kayo, wala kang iisipin na trabaho, enjoy ka lang. Pag tayo kasi employee tayo, empleyado tayo, example, Sunday ngayon, may party. Imagine mo, Sunday ngayon may party, inuman. Habang nasa party ka, anong naiisip mo? O, sa mga employees po dito sa inyo, may party Sunday. Habang umiinom kayo, anong nasa isip mo? O, Sunday ngayon, may work ulit kinabukasan. Diba? May trabaho bukas, work pa rin. Hindi mo ma-enjoy yung party kasi iniisip mo, ay bawal akong malasing kasi may work ako bukas, maaga ako bukas, hindi mo ma-enjoy. Tama, sa IM, hindi, kumbaga sa IM, isa yan sa promise niya, time freedom. Basta gawin mo ng tama si IM, yung pinapangarap mo na time freedom with your loved ones, makukuha mo rin yun. Yung hawak mo yung oras mo, di ba? Mag-extend ka, pwede. Uwi ka dahil gusto mo. Hindi dahil may pasok ka kinabukasan. Makikita mong lumalaki yung anak mo, di ba? Kasama mo sila sa mga important gatherings, birthdays, Christmas, New Year, graduation niya, di ba? Tingnan yung pictures, kasama nila yung mga magulang nila. Nasa ibang bansa niyan kami. Travel incentive yan. All expenses paid. Pagbalik nila, may 6 digits income na naman sila. Yun ang time freedom. Sobrang sarap. Yan ang goal mo, dumating ka sa time na mapasyal mo ang mga magulang mo at anak mo. No limits. Pag may request, maibigay mo. No weekends, no weekdays, no day off. Any day, pwede kayong umalis. Gawin mo lang ng tama si IM. Sipagan mo pa. No? Yung effort mo ngayon, dagdagan mo pa. Alam nyo, in God's time, every day will be a holiday. Pag may time freedom ka na totoong time freedom. Okay ba yun? Next. Ito story guys, true story. Father and son story. Guys, may story ko. Real story to. I'm sure marami nakaka-experience ito. Ito, may isang manager ng isang bangko. Alam naman natin pag manager, 'di ba? Busy yan sa work niya. Galing sa work, 'di ba? Stressed yan sa work niya, super busy sa trabaho niya, traffic pa pauwi, syempre pagod na pagod yan. Ngayon, yung manager na to, pag uwi niya ng bahay, pagdating niya ng bahay, excited, sumalubong yung anak niya. Sabi niya, "Hi Papa, kumusta ka po? How's your work?" Sabi nung papa niya, "Anak, mamaya na, pagod ako." Siyempre bata, makulit, 'di ba? Makulit yung bata. Sabi niya, "Pa, pwede malaman kung magkano yung sweldo mo isang oras?" Siyempre lalang nainis yung papa niya. Yung manager lalang nainis. Sabi niya, "Pwede ba? Sabi ko mamaya na, galing ako sa trabaho, mamaya na. Hindi pa ako kumakain. Pagod na ako." Eh siyempre bata yun, di ba? Makulit. Nagtanong ulit. Nagtanong ulit siya, "Pa, magkano nga sweldo mo?" Hanggang sa sumagot na lang siya kasi ang kulit eh. Sabi niya, "Anak, 400 pesos per hour." Sabi ng anak niya, "Pa, pwede bang pahiram ng 200 pesos mo?" Nagalit lalo yung papa. Sabi niya, "Matulog ka na nga. Pumunta ka na sa kwarto mo, matulog ka na." Nung patulog na yung papa niya, so yung bata, punta na sa kwarto niya, di ba? Yung papa, habang patulog na siya, maya-maya, parang nakaramdam siya ng guilt. Alam niyo yung nagkaroon siya ng guilt feeling. Naisip niya, parang may mali sa ginawa ko ah. Nagtatanong lang naman yung anak ko, tapos ganun yung sagot ko. So ang ginawa niya, pinuntahan niya yung anak niya. So kumatok siya sa pintuan ng anak niya. Sabi niya, "Anak, gising ka pa ba? Ito na yung 200 pesos na hinihiram mo kanina." So yung anak niya, syempre, medyo maluwa-luwa, pero napasmile. Biglang tumakbo dun sa cabinet. No? Yung bata tumakbo sa cabinet, kinuha yung plastic na punong-puno ng coins. Binigay niya sa papa niya yung coins. Sabi niya, "Papa, may 400 pesos na ako. Inipon ko itong 200 pesos na to. Itong puro barya, inipon ko to. Plus may 200 pesos kang ipapahiram sa akin. Papa, pwede bang bilhin ko yung isang oras mo?" Alam nyo guys, sobrang lungkot. Nangyayari yan talaga, di ba?
Kung ikaw nasa ganyang posisyon, di ba? Sobrang sakit niyan. Kaya yung iba, alam nyo, hindi close sa mga magulang nila. May kakilala ko, hindi close sa papa nila. May kakilala ko, hindi close sa mama nila. Kasi lumaki yung mga anak nila na hindi kasama yung mga magulang nila. Alam nyo, may kilala ako, mas close pa sa yaya. Kaysa sa totoong magulang niya. Mas close sa yaya. Yung umalis yung yaya, umiyak yung bata. Nung umalis yung magulang niya, hindi umiyak. Mas mahal na yung yaya. Ang iba naman, nasa ibang bansa, di ba? Lumalaki yung anak nila nang hindi nila nakikita. Alam niyo, may kilala ko, hindi niya alam yung favorite na pagkain ng anak niya. Yaya pa yung tinatanong. Reality yan. Kaya ang goal natin, i-cut mo yan. Di ba? Ang goal natin dito sa IM, i-cut mo yan. Yan ang isa sa promises ni IM Worldwide. Time freedom. Ang makasama mo ang pamilya mo. Ang makasama mo yung mga anak mo habang lumalaki sila. Sino nakaka-experience yan, di ba? Yan ang goal. Kung na-experience mo yan, okay yan, di ba? Kumbaga, yan yung reality mo, di ba? Yan yung reality natin. Ang maganda, ang importante, nandito na tayo sa IM, di ba? I-work out mo para magkaroon ka ng totoong time freedom na tinatawag. Are you learning? Next, lastly, 7, financial freedom. Ito yung goal natin. Isa sa promise ni IM, financial freedom. Example, kumita ka ng isang buwan, 2.5 million, pwede na ba yan? Makakapagkape ka na ba yan sa Starbucks? Diba? Yan yung goal natin. Yung mga kumikita ng ganito, sila Mentor Kath, Mentor Peach, Mentor Arian, Michael, Mentor May, Mentor Marlo, Jonathan, etc. Yung mga top mentors ninyo, yung mga kumikita ng ganyan, nag-start din ng maliit. Nag-start din sila ng tulad ninyo. Kailangan nyo pong maintindihan yon. Nag-start din sila tulad ninyo. Nag-start sa maliit. Hanggang sa lumalaki-laki-laki na lang siya habang tumatagal kasi ginagawa nila ng tama yung negosyo nila. Example, 2.5 million isang buwan. Tingnan nyo naman yung direct referral, wala. Di ba? Ibig sabihin, may network na. Di ba? 2.5 isang buwan. Next, 3.5 million isang buwan. Pwede na ba yan? Pangkape? Di ba? Pwede na, no? May 3.5 million ka buwan-buwan. Tingnan nyo, wala na namang direct referral to. 500 pesos. 500 pesos lang. Ibig sabihin, network na, di ba? Parang na, na flash out to Flashed out 1 million lang yung limit niya. Flashed out to kasi sakto eh. Ibig sabihin, ganun na kalaki yung grupo niya, di ba? Yun yung goal. Build lang guys. Big network, big income. Posible yan, maniwala kayo sa akin. Posible yan. Kung nangyari sa iba, ang mindset mo dapat, mangyayari din sa'yo. Okay? Next. Ito, tingnan nyo to. So may mga anak po dito. Na-experience nyo na ba to? Punta kayo sa mall, di ba? Tapos may nakita yung anak ninyo na laruan. Gusto niya pero hindi mo mabili. Kasi kapos ka pa, di ba? Laging anak, next time na lang. Di ba anak, di pa natin kaya. So, financial freedom, isa ito sa promises ni IM. Totoong financial freedom. Yung wala kang iniisip, pagkakain kayo ng family ninyo sa labas, hindi ka titingin sa left. Hindi ka titingin sa right, no? Yung price. Sa left lang. Kung ano yung gusto ng anak mo, go. Hindi ka nagtitipid. Pag nasa malls kayo, shopping, hindi ka natitingin sa price. Diretso sa basket pag may nagustuhan, di ba? Hindi na. Pag may nagustuhan na isa, lahat ng kulay, bibilhin. Di ba? Pagpapasyal kayo ng family ninyo, yung pinakamagandang room sa resort ang kukunin niyo, yung pinakamagandang villa yung kukunin mo, hindi yung pinakamura. Diba? Kumbaga ikaw yung mag-a-adjust ng amount na gagastusin ninyo. Hindi budget ang nag-a-adjust para sa inyo. Para sa'yo. I mean, nag-a-adjust sa'yo. Ulitin ko. Ikaw yung mag-a-adjust ng amount na gagastusin mo. Ikaw yung magdidikta. Hindi budget ang nag-a-adjust sa'yo. Ikaw ang pumipili ng gusto mo.
Hindi budget ang namimili para sa'yo. Gusto niyo yan? Totoong financial freedom. We are not born just to pay bills and die. Tandaan niyo to lagi, hindi tayo pinanganak sa mundo para lang dyan. Hindi mo ma-enjoy ang buhay. Ang gusto ni Lord, ma-enjoy natin ang life natin. Yung buhay na mag-glorify natin siya, di ba? Yung buhay na abundance, di ba? We just need to pay the price. At maniwala tayo sa Kanya, lahat ng gusto mo, lahat ng na-imagine mo, na na-visualize mo, ibibigay din niya. Okay po? The idea is not to live forever, but to create something that will. Ulitin ko, the idea is not to live forever, but to create something that will. Ang maganda sa IM, itong ginagawa mo, no, hindi lang to para sa'yo. Hindi lang ikaw ang mag-reap dito, kundi yung mga anak mo, yung apo mo. Di ba? Pwede mo itong ipamana sa kanila. Yun ang goal ni IM. Tandaan nyo to yan ang goal ni IM Worldwide. Yung maipamana mo na to sa apo mo, sa anak mo. Yun ang goal natin. Guys, may tanong ako sa inyo. Kung alam mo na makakapagbigay ka ng magandang buhay sa genealogy ng family mo, no? Kung alam mo, no, na makakapag-provide ka sa family mo, sa apo mo, sa anak mo, makakapagbigay ka ng buhay, tatamad-tamad ka pa ba? Sige nga. Kung alam mo na makakapagbigay ka ng magandang buhay sa pamilya mo, tatamad-tamad ka pa ba? Siyempre hindi. Diba? Siyempre magsisipag ka. Isipin mo, ikaw yung dinala dito sa IM Worldwide. Ikaw na yung chance para makat, diba? Para ma-stop yung hirap sa family mo. Nandito ka na eh. Andito ka na. Ang daming tao dyan, kapitbahay mo, hindi alam yung IM. Ang daming tao, bakit ikaw yung nandito? Ikaw yung nandito eh. Ikaw na yung chance para makat yung hirap ng family mo. Tingnan mo to. Anong gusto mong maalala sa'yo ng family mo? Ng mga apo mo? Anong gusto mong maalala sa'yo ng mga apo mo? Nagpamana ka ng hirap o nagpamana ka ng yaman? Choice mo yan. Diba? Anong gusto mong ipamana? Yaman o hirap? O tingnan niyo to. Example. Ay, yan si Lola Hana. Yan daw yung lola namin na napakatamad. Walang ibang ginawa yan kundi manood ng TV. Puro maglakwat siyang gustong gawin. Puro barkada. Yan yung Lola Hana ko. Tamad-tamad yan. Gusto mo ba ng ganun? O gusto mo ng ganito? Ay, yan si Lola Hana. Yan yung napakayaman kong tita. Diba? Napaka-generous kong lola. Napakayaman kong lola. Napaka-generous kong lola. Yan si Lola Hana, di ba? Sabi nila mama at papa, napakasipag daw niyan. Kaya masarap ang buhay namin ngayon dahil sa lola ko na yan. Nakabuo siya ng business dahil naipapamana sa amin, di ba? Anong gusto mo? Ikaw si Lola Hana na tamad, na nagpamana ng hirap, o ikaw si Lola Hana na sobrang sipag, no? Na nagpamana ng yaman. Nasa sa'yo yun. Choice mo yun. And lastly, number 8, hope. Help other people earn. Ang maganda sa IM, maliban sa'yo, no, at family mo, makakatulong ka rin sa mga taong hindi mo kilala. Kahit sino. Friends mo, co-workers mo, strangers, kahit sino. Kapitbahay mo, nakaupo mo sa, di ba? Nakatabi mo sa jeep, sa MRT, sa bus, kahit sino. Ako'y nakapag-invite sa akin, hindi ko kilala. Na-meet ko lang sa sulit.com, sa internet lang. Di ba? O marami dito sa FB lang nag-meet. Si Mentor Peach, si Mentor Christine, nag-meet lang sa poste. nakita ni Mentor Christine yung poster sa poste. Hindi sila magkakilala. Marami dito, hindi magkakilala. Di ba? Mentor May, hindi ko kilala. May tanong po ulit ako sa inyo. Patapos naman na tayo. Example, may kilala kang may sakit. May alam kang gamot or something, organic, something na nakakapag-cure. Question, i-share mo ba? May alam kang something na nakakapag-cure, nakaka-help, no? Na may kilala kang may sakit, tapos may alam kang something na nakakapag-help or nakakapag-cure. I-share mo ba? Siyempre, i-share mo. Hindi mo siya ipagdadamot, tama? Ganun din dito sa ginagawa natin. May kilala kang nangangailangan ng opportunity, kapos sa salary, di ba? Naghahanap ng income, nangangarap,
Wala nang pag-asa sa buhay, hirap na sa buhay. May kakilala kang ganun. Hirap na. Ngayon, may alam kang tool, which is IM. Question, ipagdadamot mo ba ang IM Worldwide o share mo? Siyempre, share mo. Wala yung pinagkaiba sa unang tanong ko kanina, yung makakapaggamot. May kilala kang naghirap, share mo yung IM. Kasi alam mo, opportunity to eh. Kasi buhay mo nababago eh. O share mo. Request lang namin ito, guys. Request namin ito. No? Be an agent of hope. Dati pera lang nasa isip mo, 'di ba? Unti-unting mag-iiba na 'yung perspective mo. Dadating ka rin diyan. 'Di ba? Dati pera lang nasa isip mo, commission nasa isip mo, pero dadating 'yung panahon, nag-iiba na 'yung perspective mo na kaya kailangan mong i-share or gawin si IM Worldwide para makatulong ka rin sa ibang tao. Alam nyo, pag naging ganyan na 'yung mindset mo or thinking mo, sure 'yung success mo. It's not all about money. Hindi na lang money ang nasa isip mo. Hindi na lang commission. Hindi na dollar sign ang tingin mo sa tao or nakikita mo sa noo ng tao. Hindi na pera. Kundi opportunity na pwede kang makapag-share ng hope, which is IM Worldwide. Be an agent of hope. Huwag niyong kakalimutan yan. Kahit saan ka magpunta, mag-share ka ng IM. Bigyan mo ng business card mo. Add mo sa Facebook agad. Kaya dapat may business card ka lagi sa wallet mo, sa bag mo. Ako, meron ako lagi. Pag may nami-meet ako, talagang, at may chance makausap ko, binibigyan ko ng calling card ko, ng business card ko. Huwag niyong kakalimutan yun. Dapat maging habit mo siya. Dapat maisapuso mo siya. Maging normal sa'yo. May makatabi ka sa jeep, kausapin mo, bigyan mo ng flyers, bigyan mo ng calling card. May makatabi ka sa MRT, sa bus, 'di ba? Makausap, 'di ba? First time mong ma-meet. Add mo sa Facebook, sharean mo. Kasi hindi mo masabi. Alam niyo, hindi mo masabi. Yung tao na masisharean mo ng IM, pag yan naging successful, balang araw, magpapasalamat na lang yan sa'yo. Yan ang happiness na kayang ibigay ni IM. Yung tao na matutulungan mo, pwede ring umasenso. Tama? Yung tao na masisharean mo, yung tao na ma-invite mo dito sa IM, pwede ring umasenso. Pwede niyang makuha yung mga pangarap niya sa buhay. Yan ang hindi kayang ibigay ng traditional business. 'Di ba? Ang yumayaman, may-ari lang, ganun sa traditional. Yung workers niya, ganun pa rin, tama? Pero sa IM, yung downlines mo dito, ang goal mo, payamanin mo sila. Kasi pag yan napayaman mo, automatic ka na. Maniwala ka. No, syempre, goal mo, yumaman ka kasi you can give what you don't have, di ba? Then ang goal mo, payamanin mo yung downlines mo kasi sure sa'yo. Tama? Imagine mo, yung left mo naka-sports car, yung right mo naka-sports car. O anong sa'yo? Siyempre iba, supercar. Yung left mo may house and lot, yung right mo may house and lot. O ano na sa'yo? Iba na. Na-imagine mo ba yun? Yun yung fulfillment. Yun yung happiness na nabibigay ni IM Worldwide. Pag may taong nagpapasalamat sa'yo. Di ba? Happiness and fulfillment. Pag may taong nagpapasalamat sa'yo, meant, diba? Thank you kasi na-invite mo ko. Mens, salamat sa oras mo. Kasi chinatsaga mo ko. Mens, kung hindi dahil sa'yo, mahirap pa rin ang buhay ko. Mens, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko pa rin kasama ang anak ko. Mens, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko pa rin kasama ang pamilya ko. Mens, kung hindi dahil sa'yo, ibang-iba ang buhay ko. Diba? Mens, kung hindi dahil sa'yo, wala pa rin kaming tirahan ngayon. Mens, kung hindi dahil sa'yo, until now, naglalakad pa rin kami. Diba? Until now, baon pa rin kami sa utang. Lahat ng pagod, ng puyat, ng hirap, ng gutom, pag may nag-thank you sa'yo, lahat magiging okay. Success versus significance. Success is about yourself. Successful ka. Nakuha mo yung mga gusto mo. May kotse ka, may bahay ka, may savings ka, nakapag-travel ka, okay yun. Successful ka. But significance is about other people. It's about others. It is about other people, significance. Nang dahil sa tulong mo, nang dahil sa patience mo, nang dahil sa mentoring mo, nang dahil sa oras mo, nang dahil sa puyat mo, naging successful ang ibang tao. Mas masarap sa pakiramdam yun. Iba yung fulfillment. Tama? Success is about yourself. Significance is about others.
Are you learning? Lastly, natapos na ako. The measurement of one's life is not its duration, but its donation. Ulitin ko. The measurement of one's life is not its duration, but its donation. Ang sukat daw ng isang buhay ay hindi sa tagal, kundi kung ano ang naambag mo sa mundo. Ano ang naiwan mo sa mundo? Question. Naging toxic ka ba sa mga tao? Naging inspirasyon ka? Naging pabigat ka ba sa pamilya mo, sa magulang mo, o nakatulong ka? Nabuhay ba yung mga pangarap ng mga tao nakapaligid sa'yo? O nadadown every time na nakakausap ka? Nakakatulong ka ba sa pamilya mo? Or sakit ka sa ulo? Nagbibigay pag-asa ka ba? Diba? Anong naambag mo sa mundo? Yun ang pinag-uusapan. Wala to sa haba ng buhay. Mas okay kung mahaba ang buhay mo tapos may naambag kang maganda. Yun ang goal. Humaba ang buhay natin, 'di ba? Dahil sa body, sa immunergy, sa asay, 'di ba? Ang goal natin humaba syempre ang buhay natin. Plus yung maiiwan nating legacy. Guys, nasa IM worldwide na tayo, 'di ba? We are very, very, very blessed dahil kahit pandemic, lalo pa tayong lumakas, 'di ba? By God's grace. Mas marami tayong natulungan, di ba? Mas marami nag-join sa kumpanya natin. Mas nakita nila yung importance ng ginagawa natin. Kaya napaka-blessed dahil yung platform or industry na kung saan tayo ngayon, hindi affected, di ba? Mas lumakas pa. Naging need siya. Make the most out of it, di ba? Sulitin ninyo. Habang buhay pa tayo, di ba? Habang malakas ka pa, habang buhay pa tayo, habang humihinga pa tayo, magbigay tayo ng pag-asa at buhay sa ibang tao. Di ba? Ikalat natin kung gaano kasarap mabuhay kapag nasa IM ka. Pansinin niyo mga mentors dito gumaganda. Di ba? Pansinin niyo, hindi stress eh. Di ba gumaganda? Mentor Peach, Mentor May, Mentor Kath, sila Mentor Arian, mentor Jonathan pumopogi, di ba? Sila Mentor Marlon, Mentor Sol, gumaganda. Sila Mentor Krisha, gumaganda eh. Hindi stress eh. Di ba? Ikalat natin kung gaano kasarap mabuhay kapag nasa IM ka. Walang ibang gagawa nun guys, kundi ikaw. Ikaw yung nandito eh. Yung uplines mo, yung mentors mo, kami are just here to guide you, to mentor you, to support you. Pero nasa iyo pa rin ang bola. No? Ikaw pa rin ang kikilos. Tandaan mo yan. Simulan mo sa'yo. Okay? At naniniwala ko, hindi aksidente na nasa IM Worldwide tayong lahat at nagsama-sama tayo dito. Hindi aksidente. Nandito ka, may purpose yan. Di ba? May purpose yan. Di mo nga naisip na magne-networking ka. Super negative ka dito. Pero nandito ka ngayon, oh. Nakikinig ka ngayon. May purpose yan. Lahat naman may purpose eh. Di ba? Gagamitin ka ni Lord para, kumbaga, gagamitin ka ng Diyos, di ba, ni Lord para malaman nila ng mga tao kung gaano kasarap mabuhay sa mundo. Na kapag narinig yung pangalan mo, pag narinig yung name mo, maalala ka nila dahil naging regalo ka sa buhay nila. Naging gift ka sa buhay ng ibang tao. At nakapagbigay ka ng impact at legacy sa mundo. Okay? Are you learning?